araw ha, i-impeach siya si VP Sara diyan sa Kongreso. Nagaano ba kayo? Kinakabahan ba kayo? Nag-expect pa ba kayo na hindi na mai-impeach si VP Sara? O paalala lang sa mga congressman ha. Paalala lang. Nagbigay na po ang Iglesia ni Cristo ng kanilang statement na ang lahat, confirmed daw po ito ang lahat ng mga congressman na pipirma ng yes sa impeachment ni VP Sara Duterte diyan sa Kongreso na alam naman natin na ginagawa lang yan for political harassment dahil daw ayaw nilang makalaban si Inday Sara sa 2028 election para hindi manalo si Inday Sara o hindi na makatakbo sa any position dahil alam nila na mas matindi ito si Inday Sara kay Pangulong Duterte ha. Alam na alam ito diyan sa Davao City na pag si Inday Sara ang mayor, kung mahigpit si Pangulong Duterte, triple daw yung higpit nito ni Inday Sara. And if Pangulong Duterte anti-corruption, ito si Inday Sara will go after each and every one diyan sa Kongreso, sa DPWH at sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. She will go after tong mga hayop ng mga demonyong mga kurakot na ito. Kaya takot at takot sila eh. And kung naging mahigpit si Pangulong Duterte sa komunistang NPA, actually mahigpit si Pangulong Duterte. Nung una, makakaliwa man siya. Oo, pero nung una, inilagay nga niya yan sila Ridon, yung sila Ridon ng mga demonyo. At yung ibang mga left-leaning na mga na mga maiingay o nilagay niya sa gobyerno sakaling makatulong para lang wala kayong masabi. Baka sabihin nyo naman masyadong madamot. O yun, nilagay niya doon. Ano nangyari? O yun, nagsipagpalpakan ng mga putang ina niyan. Palpak ang mga hayop na mga makakaliwa na yan. Tinanggal dahil sa korupsyon. Mantakin mo, meron pa nga silang inilagay sa may NFA. Mantakin mo, pagka nagkakaroon ng operasyon ng military, diyan sa bundok, nandoon yung mga sako ng bigas ng NFA. Putang ina niyan. Tarantado talaga eh. So kita nyo si Inday Sara, hindi ba kahit Vice President pa lang siya, hinihingi niya yung posisyon ng defense. So maging either Defense Secretary or maging DND or any or National Security Council, NSC. Gusto niya talaga makakuha yan. Kaya makikita mo, di ba, kumuhumingi siya ng confidential funds para sa paglaban sa insurhensya. Hindi ma-recruit yung mga kabataan sa eskwelahan. Hindi ma-recruit ng mga hayop na mga NPA na yan. Vice President pa lang siya di ba? Kaya nga ngayon, kung makikita ninyo yung mga gigil na gigil kay Inday Sara, yung mga puros mga makakaliwa. Wala ka na makikitang iba. Puros mga makakaliwa at saka mga makawatan dyan sa Kongreso. Di umano. Ganun. Kaya ngayon, kung maging presidente si Inday Sara, anong gagawin ni Inday Sara? Mas mahigpit siya kay Pangulong Duterte kasi Pangulong Duterte, kinonsider pa yung mga makakaliwa. Inilagay pa sa posisyon. Si Inday Sara, hindi, umpisa pa lang uubusin ang lahi ng mga yan. Kaya ngayon sisinde niya, yung nakatabingi yung muka. Lalo na tumabingi yung muka, sabi ko sa inyo, baka lumipat yung nguso niyan sa batok sa sobrang kaba. Kapag umupo na si Inday Sara, putyang ina. Yari sila lahat. Kaya nagsalita ang Iglesia ni Cristo, mga bossing. Nagsalita ang Iglesia ni Cristo at sinabi nila na kahit daw hanggang sa third generation netong mga hudas na mga congressman na ito na pipirma diyan sa impeachment ni VP Sara ay hindi nila susuportahan. Alam nyo naman, parang kay OJC, buong Pilipinas, meron yan hanggang sa ibang bansa. Hindi lang dito ibang bansa. So imagine gaano kalaki ang mga boto na mawawala sa kanilang mga distrito. Lahat ng distrito sa Pilipinas may mga iglesia, kapatid na Iglesia ni Cristo. At kapag sinabi ng pamunuan ng iglesia na wag suportahan yan, maniwala kayo, hindi talaga susuportahan ng mga obedient na mga membro ng INC na kapatiran dyan. Same goes with SMNI. So aabangan natin ngayon, mga bossing, kung sino-sino ang mga buwaka ng inang mga congressman ang pipirma dito na magye-yes diyan sa ni Inday Sara. Magye-yes sa kanilang sa kanyang impeachment at ilalathala natin ang mga pangalan, mga distrito ng mga yan at mananawagan tayo sa buong mundo. Sa buong mundo, mananawagan tayo na itong mga congressman na ito, sigurado bayad yan. Bayad yan. Hindi ka naman boboto sa impeachment kung alam mong hindi ka kung wala kang kasalanan at kung hindi ka napangakuha ng pera. Sinabi na nga
ni Amy Marcos at saka sinabi na nga ni Libiste, sinabi na ni Erice, sinabi na ni Chanco, sinabi na ni Barzaga na nagkakaanuhan daw diyan, nagkakaalukan ito si Charis. Ang pasimuno ng kakatkungan diyan sa Kongreso ngayon. Nagkakaanuhan daw dyan at ang ginagamit nilang pang blackmail hostage mga bossing ay pondo na para sa mga distrito ninyo. Huwag ninyong sabihin na okay lang bumoto yung congressman ko ng impeachment, at least busog yung distrito ko. Tanungin mo sarili mo kung busog ba talaga yung distrito mo o busog yung congressman sa distrito nyo. Di ba? Tapos nagsalita pa ang PDP. Bilang ang PDP ang nakikita natin na isa sa sobrang galit ng mga Pilipino mga bossing, yung PDP, mukhang yan yung magiging isa sa pinakamalakas na partido sa 2028 elections, presidential elections yan, national elections yan. Alam naman natin kapag eleksyon, magsisipaglipatan yung mga putang ng mga butterfly na yan. Yung mga banat ng banat sa mga Duterte, kapag Duterte na ang nangunguna at nasa malakas na posisyon, ay na sila, magsisilipatan na yan. At hindi daw sila tatanggapin kahit na sino, mga pamilya nila hindi daw tatanggapin ng PDP kapag nagsilipatan sila. Ganyan kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat nagsilipatan sa PDP, tapos bago siyang mawala, nagsilipatan sa mga partido ng mga kawatan. So lahat ng mga kontraktor, mga congressman na mga kontraktor, humanda kayo. Siguraduhin ninyo na sapat yung mga kinulimbat nyong mga pera para magtago kayo sa mga matres ng mga nanay nyo. Tandaan yan, hindi natin mapipigilan, hindi ninyo mapipigilan ang Inday Sara na magiging presidente. Makalusot man siya dito sa Congress, yung impeachment na yan, sisiguraduhin ng Senado na hindi na yan lulusot dyan. May ugong-ugong din sa Senado na parang nagkakabrasuhan din daw dyan. Kasi nga, matagal nang namayani si Tito Soto. Sa puro katarantaduhan din naman ang pinagagawa, di umano. Kaya dapat nang palitan yan. Tama lang na mapalitan yan. Imaginein mo, magiging presiding judge dyan sa impeachment, tapos wala namang alam sa batas. Yung mismong utos na ng Supreme Court na ang forthwith ay hindi yan kinaumagahan. Depende sa inyo yan. Pero kinukontra pa rin niya. Korte Suprema na yun, hindi naman abogado yung kupal na yan. Alam mo, achiche, bulagaan lang naman ang alam ng ulol na yan. Tapos, yan na magiging yan na pag nagsabi ka ng objection, Your Honor. Paano niya ma-distinguish kung yung objection valid or not? Hindi naman siya abogado, may alam sa batas yung kupal na yan. Di ba? Ito pa Ito pa isa, sinasabi pa nito ni Ridon na malaking butas ng ilong. Itong si Ridon na yung ilong ay parang aircon na 10 horsepower, mga bossing. Sa laki ng buta, sa dami ng hangin na sinisinghot ng hayop na yan, lugil-lugi na tayo. Di umano may mga pera na nga daw yan. Pati ba naman yung hangin sinisinghot nung nakaraan nga, may dinapuan na ng langaw, papasok yung langaw sa butas ng ilong niya. Akala niya kuweba Siguro baho ng butas ng ilong niyan. Kaya nilalangaw. Buhay pa nilalangaw na ang sabi nito ni Ridon, ito daw impeachment kay VP Sara, hindi daw masasabi na political. Gago, kung hindi masasabi na political yan, ba't dinala nyo sa Congress, dinala nyo sa impeachment? Kung hindi political yan, hindi nyo yan dadalhin sa isang political na venue. Ano ba yung Congress at Senate? Di ba political yan? Bakit? Pag na-convict ba si Inday Sara sa Senate, sa impeachment court, makukulong ba siya? Hindi naman. Hindi lang siya makakatakbo sa mga any position in the government. Ano ibig sabihin? Di politika yan, ulul. Kung hindi politika yan, di magsampa na kayo ng mga kaso sa korte, kung saan-saan. Bakit dyan kayo, tapos puro pa kayo live? Kung talagang hindi political yan, di sana yung Committee on Justice Investigation Hearing, kung ano man tawag nyo doon sa palabas na yun, di sana ginawa nyo doon, hindi kayo nag-live, di ba? Di sana ginawa nyo executive dyan, kayo lang mga ulol naglolokohan, di ba? Hindi. The fact na ginawa nyo yung live, ginatasan nyo ng ginatasan para masira si Inday Sara, di political yan, tanga. Sabi niya, kasi daw, dikit na daw si Tulfo, si Leni Robredo, at saka si Inday Sara. So, bakit, hindi naman daw siya unbeatable si Inday Sara. So bakit daw sasabihin na political? Tanga talaga bobo talaga Yung utak niya talaga nasa pisngi niya Yung taong may beke. Itong si Ridon Beke, mga bossing, wala talagang utak political yan. Dinilan nyo ang buti sana kung sa korte nyo isinampa yung mga kaso na yun. Hindi naman. Sinampa nyo sa political na korte, di political yan, ogag. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at